Dahil labag sa kalooban ni Rominang magpakasal sa taong pinagkasundo sa kanya ng ama, kaya't napilitang lumayo ang dalaga at iwan lahat ng meron siya. Kailangan niyang itago ang tunay na katauhan upang maprotektahan ang sarili. Hanggang napadpad siya sa poder ng isa sa mga pinakagwapong lalaki na kilala niya, ngunit ubo din ang seryoso at supladong business tycoon na si Marco Santiago. Mapanindigan nga kaya ni Romina ang pagpapanggap sa harap nito. Para niya pipigilan ang pagtibok ng puso niya sa tuwing magkakalapit sila. Ano ang mangyayari kapag nalaman nito ang pagbabalat kayo niya? Part 1. Di maiwasang kabahan ni Romina habang nakaupo sa tapat na magiging boss niya kung sakaling makapasa siya. Ngayon lang sa buong buhay niya na wala ang self-confidence niyang tinataglay. Ni sa hinagap di sumagi sa isip ng dalaga na ganito kagwapong isang Marco Santiago. Idagdag pa ang bagong itsura niya kaya't parang tinangay ang lahat ng kumpiyansa niya. Matiem at simpleng inaobserbahan naman ni Marco ang nirekomendang private nurse ni Jane. Kung di lang sana ito nagpa siyang mga ibang bansa, walang problema ngayon ang binata. Halos 3 taon ng private nurse to ng kanyang pamangkin na si Kesha. Higit pa niyang inaalala kung matatagalan nito ang pagkabugnutin at suplada ng pamangking hindi makalakad. Did Jane tell you that you're going to take care of a crippled child? Kesha is my niece and she is 12 years old. Due to accident about a year ago, that's why she cannot walk and stand by her own. At bilang tagapag-alaga niya, dapat nakatutok at matyaga mo siyang aalagaan? Wika ng binata habang inaarok ang reaksyon ng kaharap. Yes, sir. Nasabi na po ni Jane sa akin ang status ni Kesha. Sanay po ako sa mga bata pati mga tantrums nila dahil pedia nurse po ako. Ani Romina at gumiti. Nais naman mapangawi ni Marco sa itsura ng dalaga or mas akmang sabihing old maid. Di naman sa partikular sa itsura ng tao, pero di niya maiwasang bigyan to na mapanuring tingin. Nakapalda to na hanggang sakong, pinaresa ng 3/4 blouse. Ang mahabang buhok nito nakatarintas. Makapal din ang salaming gamit nito. Higit sa lahat, ang mga makakapal na kilay at malalaking ngipin ay makatawag pansin. Muli, pinasandahan ng tingin ni Marco ang credentials ng dalagang hawak niya. 31 years old at pinakamalaking ospital to sa Davao naging nurse. Impressive ang mga nakalagay doon. Since si Jane na nag-recommend sa'yo, okay, you are hired, miss. Hermie Eliseo. Wika ng binata. Kaswal na tumingin sa kanya. Parang nais ni Rominang magtatalon sa tuwa dahil sa narinig. Tila nakahinga siya na maluwag. Thank you, sir. Makakaasa po kayong gagawin ko na maayos ang trabaho ko. Ani at parang gustong yakapin sa kasiyahan ang gwapong kaharap. Tumango lang ang binata at pagkaraay pinindot ang intercom. Jane, please bring Kesha here at my office. Utos nito. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na si Jane kasama isang dalagitang naka-wheelchair. Agad sinalubong at nalika ni Marco ang dalagita. Princess, meet your new nurse, Miss Hermie Eliseo. Friend siya ni Nurse Jane, she's from Davao. Nakangiting malumanay na wika nito. Kaswal lang tumingin ng bata kay Romina, ni hindi man lang to nagpakita ng kahit anong reaksyon. Hi, Kesha. Todong iting bati niya. Tumingin lang si Kesha at muling bumaling kay Marco. I want to take a rest. Tila walang ganang wika nito. Nakakaunawang umiti muli ng bahagya ang binata. Okay, princess. Jane, ihatid mo na sa room niya si Kesha. After i-briefing mo na rin si Nurse Hermie sa mga magiging duties niya. Dagdag pa ng binata. Yes, Sir Marco. Sagot ni Jane at tumango kay Romina. Thank you po, sir. Magalang na pasasalamat ang dalaga sa gwapong amo. Muli tumangulang to sa kanya. Mga tao dito ang mamahal ng ngiti. Wika niya sa isip. Nang maihatid nilang bata sa kwarto nito, dali-dali siyang hinila ni Jane sa kwarto. My God, doktora! Grabing transformation mo. Parang ayaw kong maniwalang ikaw si Doktora Romina Santillanes. Ang isa sa may pinakamagandang mukhang pediatric doctor in Davao Doctors Hospital. Anito't pinasadahan niyang muli ang dalaga. Shh! Huwag ka maingay baka may makarinig sa'yo. But I'm glad ganyan ang reaksyon mo. It means effective ang ginawa ko. Ani ang bahagyang ngumiti at marahang tinungo ang half-size mirror na nandoon. Tinitigan niyang muli ang magiging bago niyang katauhan. Nagulat talaga ako na makatanggap ng tawag sa'yo, doktora. Pero hanggang kailan ka magtatago? Makapangyarihan at maraming koleksyon ng papa mo. At palagay ko pinaghahanap ka na nila ngayon. Ani Jane at tinitigan ng hinahanga ang doktor sa refleksyon ng salamin. Hanggat dito mitigal si Papa sa pagmanipula ng buhay ko, ng mga buhay namin,
Sawa ako maging sunod-sunuran sa kanya. Mababakas ang pait at lungkot sa tinig ni Romina. Paano nakalis ka ng Davao nang di nalalaman ng papa mo? I mean, paano mo natakasan ng mga bodyguard mo? Takang tanong ni Jane. Isang buntong hininga ang ginawa ng dalaga. Dahil hindi naging madali ang lahat bago siya nagtagumpay na makaalis sa balwarte ng ama. Maingat na pagpaplano ang kanyang ginawa. Sa tulong ng mga matapat kong kaibigan, nabuo ang isang plano. Pati transformation ng itsura ko ay nagtulong-tulong sila. Laking pasasalamat talaga niya sa mga kaibigan mula sa itsura, documents at pinakamaliit na detalye tungkol sa kanya ay nagsikaso na mapagkakatiwalaan ng mga kaibigan. At sa iyo, Jane, maraming salamat dahil tinulungan mo rin ako. Aniya na puno ng pasasalamat ang tinig. Welcome, Doktora. Kulang pa to sa tulong na ginawa mo sa akin noon. Nakangiting wika ni Jane. Malaki ang utang na loob ni Jane kay Romina noong mga panahong magkasama pa sila sa iisang ospital. Teka, ano bang status ni Kesha? I mean, permanent bang pagkalumpo niya? Curious siya na makita ang itsura ng bata. Kung gugustuhin ng batang makapaglakad, magagawa niya. Treatment ang kailangan, pero nawalan ng pag-asa ang bata. Siya mismong umaayaw. May pag-asa pa pala, bakit hinahayaan lang ni Mr. Santiago? Kunot noong tanong niya. Kung si Sir Marco ang tatanungin, gustong-gusto niyang makalakad ang pinakamamahal na pamangkin, pero si Kesha mismo ang may ayaw. Parang nawalan siya ng gana mula nang mamatay ang mga magulang niya. Dalawa na lang silang magkasama sa buhay, kaya mahal na mahal ni Sir ang bata. Dagdag pa ni Jane. Pero Doktora Romina, pakayabaan ang pasensya mo kay Kesha. Suplad at may pagkabugnutin yan. Anito? Ngumiti si Romina at tumango. Malawak ang karanasan niya sa mga ganyang case bilang isang pediatric doctor. Don't worry, ako nang bahala. Please Jane, sanayin mong tawagin akong Hermie dahil yun ang pangalan ko ngayon. Mahinang wika ng dalaga. Okay, Hermie. May 2 weeks pa tayo magkakasama bago ko tuluyang umalis. Sagot naman ni Jane. Pagkaraay nagsimula na si Jane ituro sa dalaga ang mga routine of duties ito bilang private nurse ni Kesha. Davao City. You need to find Romina. Kasalanan mo, Zanji, kung ba't nawawala ang apo ko. Umiiyak na wika ni Doña Eiko sa anak. Mama, will you please stop blaming me? Yung apo mong magaling ang masyadong stubborn. Akala niya siguro hindi ko siya mahahanap? Pagpapuyos ng kalooban ni Zanji. Sobra talagang sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip kung nasa ng panganay na anak. 3 araw na itong nawawala at ang inaalala niya ay ang nalalapit itong engagement sa anak ng kompadre niya na si Senator Valles. Dahil sa kakapilit mo sa kanyang pakasalan ng taong hindi naman niya gusto. Ito tuloy ang ginawa niya. Patuloy pa ng Donya. Halos hindi na ito nakakatulog simula nang mawala ang apo. Napapagod na napasapo ng noo si Zanji at walang salitang iniwan ng ina. Pagkaraay tuloy-tuloy itong pumunta sa 2nd floor ng bahay. Gulat na napabalikwa si Akiko mula sa higaan nang biglang bumukas ang pintuan niya. Tell me, Akiko, alam mo ba kung nasa ng ate mo? Galit na bunga ni Zanji sa bunso. Ngumisi na mapang-uyam ang dalaga bago sumagot sa ama. Kung alam ko man kung nasan si Ale Romina, I wouldn't tell you pa. Pero unfortunately, wala talaga akong alam kahit bigain mo pa ako. Pag nalaman kong pinagtatakpan mo ang kalokohan ng ate mo, alam mo kung paano ako magalit, Akiko? Nagtitimping pahayag ni Zanji. Takutan, Papa? Sanay na ako dyan. Alam mo kung nasan man si ate ngayon, tiyak, masaya siya sa nakakahinga at nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin. In short, nakalaya siya sa manipulation mo. Malamig na sagot ni Akiko. Lalo nag-init ang ulo ng Ginoo sa mga narinig, kaya isang sampalang dumapo sa pisngi ng dalaga. Don't you dare talk to me like that again? Pinag-aaral ba kita para basusin ako? Sumisikdong galit na sigaw nito. Pilit nagpapakita ng katigasan si Akiko sa harap ng ama, kahit sobrang sakit ng pisngi niya. I mean it, Papa. I am a law student, right? So dapat magaling akong mga tuwiran. Kasi ito ang gusto mo. Ani at nanginginig na tumalikod sa ama. Akiko, bumalik ka dito. Kuyom ang mga palad na sigaw ni Zanji. Ngunit mabilis na nakaalis ang dalaga. Naiwang tiimbagang lang ang Ginoo. Maaga pa lang, naganda na si Romina ng sarili. Maingat niyang inaayos ang prosthetic na kilay. Pagkatapos, sinunod niya ang fake cosmetic teeth na upper jaw niya. Ang mahabang buhok na nirintas niyang muli at ang pinakahuli ang makapal niyang salamin.
Tinakpan ng tunay na ganda ng mga mata niyang tsinita. Pagkalabas ng banyo, muli niyang sinipat ang kabuuan. Tanging katawan lang niya ang hindi kayang takpan ng pediatric nurse uniform niya. Dahil itaw pa rin ang hubog ng sexing katawan ng dalaga. This is for my new life. Mahinang usal niya sa sarili at tuluyang lumabas ng silid. Saktong paglabas ng dalaga sa sariling silid, siya ding paglabas ng fresh na si Marco. Magkatapat lang ang kwarto nila ng among binata at katabi niya ang silid ni Kesha. Lihim pang napasinghap ang dalaga sa paghanga dito, lalo pangat nagtamang paningin nila. Good morning, sir. Bati niya at alanganing umiti. My God, Romina, ano nangyari sa'yo? Sita niya sa sarili. Dahil tila bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nagtatamang paningin nila. Tumungo lang si Marco bilang tugon. Dali-daling nagpatiuna naman si Romina para makaiwas. Habang kulot noong sinusundan ng tingin ng binata ang nagmamadaling dalaga. Hindi naman nakaligtas sa paningin niya ang bilugang pang-upo nito at ngayon lang niya napansin na matangkad din to. Biglang natigilan ng binata sa mga pinag-iisip. You are a silly man? Naisang tinig niya habang naiiling na naglakad. Kadalasan sabay nag-aalmasal sina Marco at Kesha. Maaga ring nagigising ang bata bilang routine nito. Ang kailangan lamang gawin ni Romina, ibigay ang gamot ang vitamins nito bago at pagkatapos kumain. Habang abalat isa-isang binibigay ng dalaga ang mga gamot sa bata, di sinasadyang napatingin si Marco sa mga kamay at daliri ng bagong nurse. Malapor sila na ang kutis dahil litaw ang mga braso ng dalaga. Animoy mga kandila din ang daliri nito. Walang ugat o bakas ng kahit anong palatandaan na ito'y gumagawa ng mabibigat na trabaho. Kaibahan ni Jane na halatang batak sa trabaho. Hindi maintindihan ni Marco ang kuryosidad habang lihim na nag-oobserba. Pakiramdam niya may kakaiba. Ngunit agad din niyang sinantabi ang mga iniisip. Okay na, Hermie. Balikan na lang natin si Kesha after niyang kumain. Pagkaraay wika ni Jane at giniya siya papuntang kusina. Pagpasok ng kusina, naabutan nila si Manang Lydia, ang pinakamayordoma, at sina Annette at Liza ang pawang kasambahay. Good morning, Hermie. Kamusta unang gabi mo dito sa mansyon? Magiliw na bati ng matanda. Okay naman po, Manang. Nakangiti ang tugon ng dalaga. Hermie, kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ang tangkad mo naman, sabi ni Annette at pumantay sa kanya. Hanggang balikat lang niya ang huli. Sexy din. Sana ganyan ang katawan ko. Ang hirap mag-diet. Singit naman ni Liza na may malusog na pangangatawan. Kayong dalawa, kung ano ng mga pinagsasabi ninyo. Hermie, pagpasensya mo na tong mga intermedida, ha? Wika ni Manang Lydia. Okay lang po, Manang. Mukha naman pong mababait sila. Natatawang sagot ni Romina. Oo, makukulit yang mga yan. Segunda naman ni Jane. At na mga sandaling iyon, masaya silang nagsalo-salo sa almusal. Ngayon lang naranasan ni Romina ang kumain na puro biroan. Kakaibang saya ang dulot ito sa kanya. Na matapos kumain, binalikan ni Hiron at Jane si Kesha. Habang naiwan muli sina Annette at Liza. Manang Lydia, parang may kamukha si Hermie. Wika ni Annette at parang napapaisip pang tumingin sa matanda. Yun nga sanang sasabihin ko. Nakangising dugtong ni Betty. Sino naman? Kulot noong tanong ng matanda. Paborito mo yung panoorin eh. Ani Annette na nagpipigil ng tawa. Sino nga? Si Bakekang. Ani to at tumagalpak ng tawa. Makapintas ka naman, Annette, ha? Tumigil nga kayo. Nandidilat na saway ng matanda. Totoo naman, Manang eh. Kamot ulong sagot ni Annette. Magsimula na nga kayo ng mga trabaho ninyo. Taboy niya sa dalawang dalaga. May pagmamadaling lumabas ang dalawa at pagkaraay napabulong ang matanda. Kamukha nga niya si Bakekang. Kumpleto na ako dito. May unanong si Annette. May tsababoy na si Liza. At ngayon may Bakekang na ako. Natatawang tutop ng matanda ang bibig para magpigil na mapahalakhak. Panay naman ang anga ni Romina sa harap ng sliding door sa sala ng manson. Lahat kasi na may pintuan ay may sliding glass. Sinipat niyang mabuti ang cosmetic teeth niya. Hindi pa talaga siya sanay. Natatawang tinitigan niya ang sariling refleksyon. Halos magmukha na siyang rabbit sa laki ng front teeth niya. Pati nga ang kilay niyang mas makapal pa yata sa kilay ng gwapong boss niya. Ewan ba niya't nang napadaan siya sa mga pintuan na isipan niyang manalamin. Samantala, kulot noong tumayo naman si Marco mula sa gym niya. Paano kanina pa si Herming pangiti-ngiti, panay ang nga.
What the hell is she doing? Hindi mapigilang wika niya. Walang kamalay-malay si Romina nang akala niyang simpleng sliding door ay ang glass mirror door ng gym ni Marco. Dahil pawang gawa sa mga glass mirror ang buong paligid ng sala, pati na ang mga piling silid, kabilang ng workout room ng binata. At dahil sadyang pasadya ito, tanging si Marco lang nakakakita sa dalaga mula sa labas. Pero si Romina ay tanging sariling refleksyon lang ang nasisipad. Tinapatan pa ni Marco ang dalaga. Napapangiwi siya sa laki ng ngipin nito dahil binabanat pa ng dalaga ang labi. Maya-maya ay tinanggal nito ang suot na makapal na salamin. Chinita ka pala? Muling usal ng binata habang pinagmamasan ito. Maganda ang mga mata nitong singkit. Animo mapang-akit at may pagkamisteryosang dating. Matangos at pointed din ang korte ng ilong. Hindi mapigilang mapangiti ng binata nang punasan ni Romina ang mata at siniguradong walang muta. Sa nakikita ni Marco, tuluyang napatawa siya at nailing. Hermie! Untag na tawag ni Annette. Nagmamadaling binalik ng dalaga ang makapal na salamin. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Natatawang tayong nito. Nananalamin. Nakangiti pang sagot niya. Hala ka, nandyan si Sir Marco sa loob nag-workout. Nakita niyang nandito sa labas. Nanlalaki ang mga mata, pati butas ng ilong ng dalaga sa narinig. Hindi nga, Annette. Ani at nag-init ang pisngi. Paano kung nakita nito ang pagnganga at pagtatanggal niya ng muta? Oo, Day. Glass mirror ang paligid dito. Pigil na pigil ang pagkagalpak ni Annette. Oh my God! Wika ng dalaga. Dali-daling hinila si Annette papunta ng kusina. Pagdating ng kusina, saka pinakawalan ni Annette ang wagas na pagtawa. Kulot doon namang nagtataka si naman ng Lydia, Liza at Jane. Nahihiyang nagkwento si Romina. At tulad ng inaasahan, hindi mapigilan ng pagtatlo ang pagtawanan siya. Hayaan mo na, Hermie. Sanay niyan si Marco sa mga kakulitan. Natatawang wika na matandang mayordoma. Alanganing tumango ang dalaga, kahit pahiyang-hiya talaga siya. Iniisip niya tuloy kung paanong haharapin ng binata pag nagkita sila. Lumipas ang isang oras. Lumabas na si Marco sa gym niya. Bakit na siya ng hagdan at pababa naman si Romina? Nais sana umiwas ang dalaga, ngunit masyado na siyang obvious kung gagawin pa niya iyon. Good morning, sir. Nauutal at mahihiyang bati niya. Paano ba naman? Wala nang pang itaas ang binata. Lantad ang pawisang katawan nito, pati na ang mapapintog na abs, malapad na dibdib, at matitipon ng braso. Para tuloy tinitilihan ang pakiramdam ni Romina na mga sandaling iyon. Ano ka ba? Umayos ka nga? Gigil na saway niya sa sarili. Saglit pang tumigil si Marco at tumango sa kanya. Pagkatapos kaswal na nagpatuloy itong umakyat. Akala ni Romina tuluyan na itong umakyat kaya't nagpatuloy na rin siyang bumaba. Ngunit ilang baitang pa lang ang pagitan nila na magsalita ito. Miss Eliseo, next time, huwag kang mananalamin sa kung saan-saan, okay? Ani Marco na naglalaro sa labi ang isang ngiti. Parang nais lumubog ng dalaga sa kinatatayuan. Sorry sir, hindi ko na uulitin. Ani ang nakayuko. Walang anumang tugon kay Marco ngunit pagtalikod nito, tuluyan ang napangiti ito. Kabaliktaran ni Romina na pulang-pulang muka at nagmamadaling nagpatuloy. Kakahiya! Bulong niya habang namumula.